bringing hope the world over. Hope Channel. Good day mga friends! Nagbabalik po muli kami to give you the best recipes that will suit not just your budget, nor your taste, but also your health. Kasama ko po ngayon si Kuya Arnel Ubias, ang vegan chef and owner ng Green Earth Cafe. Ako naman po si Jam, dito lamang po sa programang where you can feel not only your tummies, but your spirit. Food and Soul, Bicol Edition. Bago po tayo magsimula, let's open our Bibles to our verse for today. Ang verse po natin ay matatagpuan sa Jeremiah 29 verse 11. And this verse says, "For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope." Mga kaibigan, ang verse na ito ay napakaganda sapagkat pinapaalala sa atin na tayo ay may unique purpose. Ang ating Panginoon ay may plano para sa ating buhay. Kaya every time we feel like our life is leading to nowhere, let's always hang on to that special verse in Jeremiah 29:11. That the Lord God has a plan for our lives kahit minsan sa tingin natin ay wala na tayong patutunguhan. Di ba po, Kuya Arnel? Oo, magandang verse. Kasi binibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon kahit na ganitong magpipit na ang ating panahon. Maraming disaster, maraming sakit, maraming kung ano-ano pang mangyayari. Talagang binibigyan niya tayo ng hope, lalong-lalo na sa pangangalaga ng ating katawan. Pero it's only up to our choice what to choose. Is it for the better o kaya yung pagkasira ng ating futuro? Kaya nasa atin pa rin yan lahat. Ano? So tama po yan, Kuya Arnel. Meron pa rin tayong choice or meron pa rin tayong chance na magkaroon ng bagong buhay by going back to His original plan for our lives. Opo, na dating ating sinasabi na we should think for ourselves. Tingnan natin kung anong mabuti sa atin. Kung pipili tayo ng kung anong klaseng kakainin natin. Dahil ang sarili natin ay hindi atin, dapat pangalagaan natin ito. Sundin natin yung sinasabi niyang 100% diet na tinitingnan natin na puro plant-based diet na makapagbibigay sa atin ng health and energy. Ayan. So hindi na po natin patatagalin, Kuya Arnel. Let's Okay. proceed with our recipe for today. So Sige ano po po. ang ating vegan dish na ipe-prepare? Ang vegan dish po natin ay tinatawag nating vegan stew. Stew. So gagawa po tayo ng vegan stew. Sa Bicol or sa Tagalog ay ginisa, slow simmering ng ating mga food ingredients. Ang ingredients po nito ay generally isang root crops at saka isang fruit vegetables. Kuya Arnel, ano naman po ang ibig sabihin nyo ng fruit vegetable? Paano po natin malalaman kung ang isang gulay ay fruit vegetable? Yan yung may seed. bunga, nagbubunga tapos may seeds. Ayan, may Diba? seed. So halimbawa po, ang ating carrots, ito po ba ay fruit vegetable o hindi? Root crops po yan, root crops. So kasi wala siyang seed. Opo. Pero yung kamatis at yung ating sayote, since may seed sila, yan po ay fruit Fruit vegetable. vegetables po yan. Yan. Kaya nagigisa na po tayo ng onions and garlic. Gumamit po tayo ng extra virgin coconut oil. Yan. Palalambutin po natin ito for around 4 to 5 minutes. Hanggang maging translucent po ang ating white onion. Opo, in low heat para po hindi masyadong ma-subject sa high heat ang ating mga niluluto. Isa po yung tip na dapat po pag nagigisa po tayo, nagluluto, dapat po yung pag mahinit na siya, bawasan po natin yung init. Kasi pag high heat temperature na po, nagke-create siya ng mga yung hindi magandang sa ating health, mga substances. Okay. So dapat low heat lang po. Low heat lang po siya, okay? Tapos, isama na po natin yung chopped vegetables at chopped tomatoes. Ang tomato po ay isang fruit vegetable. Isang fruit Kasi vegetables po meron ito. siyang seeds.
Okay. Ayan. O nakita na po natin yung una nating ginisa, yung mga antibiotics natin, natural antibiotics, yung onion and garlic. Tapos sinundan po natin siya ng kamatis para sa vitamin C. And Oo. also for our eyes. And Oo, yung sa lycopene din, which is lycopene, oo. anti-cancer. Ayan. Tapos, to prevent drying po, lalagyan po natin siya ng tubig. Pakiabot ng tubig dyan, lagyan mo lang about 1 cup. Okay, sige pa. Sige ba Sige yan? pa po. Oo. Sige pa, sige. Okay, yan na. Hintayin po natin siya lumambot. Tapos, idadagdag na po natin unti-unti yung mga root crops natin. Kasi huli po, mas matagal po siyang lumambot. Idadagdag na po natin root crops, carrots. Tsaka di ba po, Kuya Arnel, kung gusto nating mabilis lumambot ang ating mga gulay, ay mas maganda na maliliit yung kanilang pakachop. Oo, pakachop. Kaya sa pagluluto po, para uniform ang paglambot niya, uunahin po natin yung mga hard to soften na mga ingredients. So ano po yung nilagay niyong puti? Yun po ay Ito po yung bungkukan. bungkukan. Sa Bicol term po, bungkukan. Ito yung isang root crops din po ito, yung pangalan ng Sa root Tagalog crops. po, ano yung tawag natin dyan? Bungkukan din eh. Bungkukan din. Oo. Yung gabi po ba, hindi po ba yun bungkukan? Oh, yung, may iba-iba kasang tawag dyan eh. Tapos, pinaka pangalan po yan ito, yakun. Ay, Yakun, hindi, yakun. yung taro. Taro. Ayun. Taro. Kasi yung yakun po, Oh, yung iba parang naman pala singkamas yan. po Oh, yun, parang di ba po? singkamas yan. So ito po Yung ay taro. taro. Taro po ito. Ayan. Yan. Ilalagay na po natin itong mga sunod-sunod na ingredients. Celery Celery. for our anti-constipation ingredient. At maganda rin po ito sa pagpapababa ng ating blood pressure, cholesterol. At sa isa po rin po itong diuretic natin. Ano? Sunod po Pag natin sinabi po bang diuretic, ano ibig sabihin po nun? yung ano po yan, ano ba yan? Expel. Pampa-expel ng ating mga marurumi sa ating katawan. At yung pampa-ihi din po ba? Tama po ba? Oo. Yung yung diuretic. Kasi isa yun sa mga daanan ng palabas na mga dumi ng ating katawan. Ito rin po yung bell peppers. Para din po ito sa ating vitamins and minerals. At saka antioxidant po ito, bell pepper. Nandito po yung ating perioles for our protein. Half cook na po siya, perioles. Sandali lang po siyang maluto. So sa Protein. English po, Kuya Arnel, anong English ng periolis? Lima beans po ito. Lima beans. Lima beans. Lima beans. Lima beans, oo. Ayan. Nandito po yung sayote natin. Yan. Para din po sa high fiber content ng sayote. At yung eggplant. Eggplant po ito. At meron po tayong beans, string beans, or any kind of string beans. So ang ginamit po natin ngayon ay French beans. French beans po ila. Pero pwede rin po yung Baguio beans na alam natin. Pwede rin po Baguio beans. Lagay din po natin yung sweetener natin, natural sweetener, cardaba banana, and raisins. So yung saba po natin ay luto na po ba yun? Or hayaan na po natin na dyan na po mismo siya? Dito lang po siya maluluto. So yung medyo ripe na po Opo, na saba yung gagamitin natin. Opo. Yan. Dagdagan po natin siya ng sauce to prevent drying. Yan. Maganda po And- yung ginawa niyo, Kuya Arnel, kasi pwede pala tayong kumuha ng natural sweetener from fruits na hindi na natin Yes, kailangan exactly. gumamit pa ng muscovado sugar. Although healthy rin siya, let's stick to natural sweeteners na yung fruits nga, yung galing sa fruits natin. Opo. Tapos tatakpon po natin para ma-minimize po natin pag-escape ng kanyang nutrients. Yan. Low simmering lang po hanggang maluto yung ano. Kasi po, ang kagandahan po nitong ganitong cuisine ay makakapili tayo kung anong mga pangailangan natin sa ating katawan. Halimbawa, kung kulang tayo sa mga nutrients, depende po kung anong kailangan natin, mailalagay po natin dito. So pwede pong Okay. mag-explore tayo ng iba't ibang klaseng vegetables. Opo, So ang ganon. first step lang po is igisa natin yung onion and Oh, garlic. gisa, Tapos simple. kung ano ang klaseng Simple vegetables cooking na, lang po yun. ayun. Simple cooking. Tapos po, pag luto na po siya, titingnan po natin kung malalambot na.
So, low Okay. fire lang po tayo. Low fire lang po tayo para dyan. hindi mabilis Oo. maubos yung ating tubig. Lalagyan po natin siya ng seasoning. Ito po, natural soy sauce. Kuya Arnel, pag sinabi niyo po bang natural soy sauce, ano pong ibig sabihin niyo doon? Kasi nababanggit ko po ay, parati niyo pong sinasabing natural. Meron po bang artificial na soy sauce? Oh, kasi sinasabi ko kasi doon na natural soy sauce. Kasi yung naturally fermented siya. Naturally Ano po bang fermented. ibig sabihin Ang ng kaibahan natural kasi diyan, fermentation? meron kasing yung through chemical processes ang ginagawang soy sauce. Yung fermentation ng soy sauce ay galing sa soybeans na ini-age ito sa mga barrels. Walang Gumagamit hinahalo. po tayo ng mga... Walang hinahalo diyan ng mga chemicals or mga Mga natural synthetic. aging Natural agents aging lang. process lang. Ayun. Compared naman sa ibang soy sauce na may chemicals. Okay? Kaya ganun lang kasimple ang explanation po dyan. Ngayon po, titingnan natin ito kung na truly heated through na sila. I-mix po natin. Yan. So, ang ganda po talaga ng vegans to kasi very appealing to our eyes. Nakikita po natin na napaka-colorful. Kaya naman, ang ganda talaga ng plano ng ating Panginoon kasi nagbibigay siya ng food na hindi lang healthy, maganda pa sa ating paningin. Okay po, Yan. tinikman na natin. Okay na ang balance. Kaunti na lang na salt. Ayan, salt. Salt. Yan. Ito po yung ating Tapos, herbs. yung herbs natin, papatayin na po natin to. Kuya Arnel, At saka- pakilala niyo naman po sa amin, ano po ba itong mga herbs na gagamitin natin? Ang herbs pong ito, oregano. Oregano. Po, kaya maliliit lang. Pwede Oo nga rin po po. tayong gumamit yung native nating oregano. Yung malalaki pong... Yung malalaki, Ayan. pwede So rin ito po po, yung ano pong tawag dito sa klaseng oregano? French oregano po ito. French oregano. Sa pag-cooking ito ng French cuisines, ganyan, mga dishes. Tapos, maganda po ito sa sa sipon, lungs, ganyan, oregano. Respiratory problems po. Respiratory. Kasi halimbawa may sipon ka o may ubo, pipigain mo lang ito ibabad mo lang ito sa kanin. Tapos pipigain mo, kunin mo yung Babad sa kanin, yung luto. Oo. Ayun. Yung luto na o kaya steam. Steam mo lang tapos pipigain mo siya. Kukuha ng isang tablespoon, iinumin mo yun. So ito na po yung natural cure natin for Natural, coughs and for colds. coughs and colds. Ganito po yan. Ang itsura po nito, ganito. Pwede rin po malalaki. Mas maganda yung malalaki kasi mas maraming juice po yun. Yung local natin, Kaya ginamit po natin ito dito kasi ito, hindi na to yung magtatagtad. Oo nga, Okay. no? Kasi ready to, na Okay, siya, ilagay po sprinkle natin sa dyan. ating vegans too. Pero Ihalo Kuya po. Arnel, natural naman po ba siyang nag-grow dito sa ating lugar? O Opo, natural lang ito. Kasi sandali lang ito. Isa to sa mga binigay sa atin ng Panginoon na idagdag natin and the herbs. Yan, nasa Bible yan Na iyan magpapalasa sa atin. Di tulad sa commercial na cooking, na ang pampalasin nila ay palaging based sa animal. Ano ba yun? Cheese, dairy products, itlog, saka kung ano-ano pang mga synthetic-based na pampalasa. Pero dito sa atin, ang pampalasin natin, through simple cooking, yung mula lahat sa tinanim. 100% galing sa tinanim. Oo nga At we po. call that vegan cuisine, vegan diet. Okay. Tsaka mga kaibigan, ang galing talaga kasi hindi na tayong kailangang umasa pa sa mga vetchin o kaya sa MSG na monosodium glutamate, yung mga man-made na parang pampadagdag lasa kasi pwede na tayong gumamit ng mga herbs tulad ng oregano at ng iba't ibang klase pa. Oo, tama ka dyan. Ito naman po, Kuya Ardel, ano po tong herb na to? Yan ang rosemary. Rosemary. ito. Kung sa Bicol, sa Tagalog, ang tawag natin ito ay romero. Romerong masita. Bango Yan, niya po, no? romero, oo. So ito po ay para saan? Ginagamit Pwede rin ito- tayong gumamit ng rosemary or oregano. Pwede natin itong dagdagan, ganito. Yan. Gaganyanin lang natin yan. Tatadtadin natin. So Kuya Arnel, mas maganda po ba na gamitin natin yung dry herbs? Kasi di ba po may mga nabibili tayong sa labas na dry na sila. May dried oregano, may dried rosemary. Pero po sa pagluto natin, mas maganda po ba na dry o fresh? Pinakamaganda rin yung fresh. Fresh. So iba po Fresh. ba yung taste, quality ng taste kapag fresh or... O kasi yung drying kasi, ito yung tip ko sa inyo, mga manonood. Kasi yung pag magbili tayo ng dry, kahit na anong dry, maging garlic, maging onion, maging
Herbs. Kasi may hinahalo sila dyan ng mga, yung pang preservatives na naman, para hindi mag-crumble, parang ganyan. Yung mga spices na dried, ganyan, parang nilalagyan nila ng yung para mag-stay ng ng mahabang panahon Para sa hindi rin shelves. tubuan ng kung ano-anong Mga fungi molds, or molds or bacteria. Kasi nakastore lang. Kaya pipili tayo, kung magbibili tayo niya ng mga dried ingredients, pipili tayo yung walang mga preservatives at mga additives, okay? Ayan. So napapansin ko po sa ating pagluluto, Kuya Arnel, na stick tayo sa natural food, yung less processing, less preservation, para po ma-maintain natin yung health, Yung health, saka yung nutrients giving nito. nutrients Oo, na kasi makukuha yung natin nutrients. sa vegetables. Kasi gano'n naman talaga ang dapat nating sundin eh. We follow the counsels on health at kusang gagaling tayo. Di ba? Yun bilin sa atin. Tama po. Yun. Naalala ko nga po yung test ni na Daniel sa Babylon, di ba po? For 10 days, they ate nothing but legumes and lentils and fruits and vegetables. And after 10 days, they were wiser. 10 times wiser than the astrologers and magicians in the kingdom of Babylon. Oo, So may totoo kita po yun. natin talaga na yung health pala ay konektado rin sa ating intelligence. Kasi di ba po, yung ating katawan ay made up of what we eat. So kung hindi maganda yung kinakain natin, edi syempre hindi rin maganda yung pag-function ng ating katawan, yung ating pag-iisip, at maapektuhan ang quality of life natin. Kasi may kasabihan tayo na we are what we eat. Yan. Di ba? Ganyan. Yan na po ang So natapos ito na po nating ang dish. ating vegan stew. Bigay po tayo ng recap kung paano ba natin ginawa itong vegan stew na ito. Ang processing po na ito maggisa, tapos ilagay natin yung mga vegetable ingredients natin. Nakahati po sa dalawa yung vegetable ingredients. Meron pong root crops at saka meron fruit vegetables. Mamimili po tayo kung anong kailangan natin ng ating katawan, kung anong kailangan na nutrients ng ating katawan. Pag-aralan po natin kung anong kailangan po natin, at saka pwede po natin yung pagsama-samahin sa isang dish na ganito. Yan. Okay po, yan. So ito po ang ating first dish. Let's now proceed to our second dish. Set aside po na natin ito. Maya po natin to titikman. Yan. Okay. Yan. So Kuya Um, Arnel, ano po yung next dish natin ngayon? Ang next dish po natin ngayon ay isang dish na para sa mga, halimbawa yung may diferensya ang katawan, halimbawa yung digestion, at saka yung na may mga sakit na magre-recuperate. Ang tawag po nito ay carrot, tofu, and rice porridge, or simply yung parang rice porridge, yung Para siyang goto in a yan, way. goto, yan, okay. Ayan. Ilabas na po natin yung ingredients natin. So maganda po yung dish na to kasi yung simpleng goto ay gagawin nating special. Ayan. Oo. So ito po yung mga ingredients ng ating second dish. Kuya Arnel, ano po yung gagamitin natin for this tofu and carrot porridge? Ayan. Gagamit po tayo ng carrots para sa vitamin A po natin, at saka vitamin C and Buksan na po natin stew. ang ating... Yan. Yan. Tapos meron po tayong soybean curd or tofu para po sa protein and cell development natin, yung mga destroy. Meron din po tayong antibiotics natin, natural, yung garlic and onion, naturally fermented soy sauce, and unpolished rice. Yan. Ang herbs po natin dito ay celery para po sa sa digestive system natin. Okay po. Simple lang po ito. Lalagyan po natin ng tubig. Yan. So hindi po Yan. tayo magigisa ngayon. Hindi po tayo magigisa. Opo. Kasi nga po ito po ay isang therapeutic Therapeutic meal meal po ito. Ngayon po, So, dadagdagan po natin siya ng ng bawang, bawang at sibuyas. onion and garlic. Yan yung bawang. Onion and garlic. So mga kaibigan, pag sinabi pong Yan. therapeutic, hindi po tayo gagamit ng oil. Wala pong oil to. Kasi po mahirap i-digest yung oil, kaya we will use water instead. Kuha po tayo And ng since tofu. porridge naman ito, so pwede Yung naman garlic kahit po. walang oil. Ayun. So Kuya Arnel, ano naman po yung mga Yung iba brown pang rice? diseases na pwedeng matreat ng ganitong klaseng meal?
Depende naman po yan sa ano, kung ano pong disease natin. Kasi ito po yung nagbibigay po siya ng energy. Galing sa ating brown rice. brown rice. Ayan. Tapos yung fiber natin, galing naman sa carrots and sa soybeans. Lagyan po natin siya ng seasoning, soy sauce, Ating soy sauce. or salt, para ganyan. So siguro Kuya Arnel, At pakuloy na po natin ito. sa tingin ko po magandang, pwede rin po natin itong gawin kapag may extra rice tayong natira, di ba po? Opo, Instead na oo. mag-fried rice tayo, gawin na lang natin goto para less oil pa po tayo, di ba po, Opo, Kuya Arnel? tapos maganda po itong breakfast. Oo, Fast breakfast. breakfast po. Mabilis lang, ano? Opo, high in energy na po ito at saka may nutrients pa. Yan, so hindi Ayun. po ba natin idudurog ang ating tokwa? Medyo durug-durugin na po Ayan. natin ito, ganyan, para madali na lang itong madurog. At takpan po natin ito. Yan. Hayaan po natin siya maluto mga after 5 or 10 minutes. Ngayon, pag luto na po siya, i-blender na po natin siya. Ay, be-blender. Ayan. Oo, be-blender so, po kailangan natin po siya. natin ng Ayan. blender. Sina po natin to. Ilinis natin yan. Kasi goto nga ito eh. Paano po yun, Kuya Arnel? What if wala kaming blender? Ano po yung pwede naming gawin to substitute? Pwedeng Sa durugin na lang blender. natin ito ng masher. Mash na lang po. Oo. Yun. Pag malambot na siya, ano? So, pag ganito pong goto, better na yung soft tofu po yung gagamitin natin. Pwede rin, mas Pwede maganda rin. yung soft tofu. Kasi mas Kahit na mabilis po silang... Kasi i-blender naman yun eh. Yan, so, takpan ko na po. Takpo natin. At dapat meron daw Eh, butas. na konti, butas. Ayan. Yan. Para hindi masyadong mataas yung pressure sa loob. Yan. Ayan. So, biniblend na po natin ang ating porridge. Ito na po siya. After Tanggal the na blender natin. po, pwede nating medyo palamigin muna siya. Yan, ilalagay na po natin siya dito. Kuya Arnel, meron po ba tayong inilalagay para mas maging malapot pa po ang ating porridge? Halimbawa po, medyo ano pa siya, parang soup pa siya. Depende Ano na lang yung- po. Depende na lang sa tubig na ilalagay natin, bago natin i-blender. I-estimate na lang na po natin kung gusto nating medyo malapot pa or kung gusto nating medyo malabnaw. Depende po 'yon sa pangangailangan ng may sakit. So, kung gusto nating mas thick, dagdagan natin ng rice, pwedeng rice. Bawasan po natin ng tubig. Bawasan ng tubig. Opo, babawasan na po ng tubig. Tapos, pwede rin pong i-adjust natin yan kung anong gusto natin na ilagay dyan na iba pang ingredients na kailangan natin. Lagyan po natin ng celery o ano. Yan. So, ito po ay, anong klaseng herb po ito? Ito po ay parsley. Parsley. So, yun yung pang palasa po natin. Pampalasa po yan. Ayan. Parsley. Ano naman po yung mga nutrients na makukuha natin sa parsley? Ang parsley po ay isa po yan, pampaganda ng digestion natin. Digestion. Oo, Kasi po saka- rich in fiber po ang Rich in, calcium. Parsley. calcium. Oo. So, calcium-rich food po pala itong meal na to kasi meron tayong tokwa at may parsley din. Oo. Ayan. Opo. Kasi kung ang isang tuntunan nga po dyan ay yung magiging temperate tayo sa lahat. Hindi tayo magpasobra sa ganito, hindi magpasobra sa ganyan. Kahit na magandang masarap at magandang ingredients yan. Okay. Tama po yan kasi, di ba po, sabi nila, kailangan mo daw uminom ng gatas o kaya mag-consume ng dairy products para makakuha tayo ng calcium. Pero through vegetables and plant-based ingredients, makakuha po pala tayo ng enough calcium to provide for our needs. In fact nga, Jam, ganito, maraming sources ng calcium sa vegetarian, sa vegan diet. Nandun yun sa beans, nandun yun sa mga dahon, sa mga green leaves, nandun yung calcium. Sa mga root crops, may calcium din. Kahit na yung sea vegetables, Sea vegetables? rich in calcium Tulad po yun ng- and iron. ano po ba yun? Yung mga seaweeds, Seaweeds? considered as plant kingdom pa rin yun. Di ba? Kasama yun at kasama natin yun sa mga dishes natin. Ayan, so maraming salamat po. Ito po yung ating Carrot, soybeans, and rice porridge.
Ayan, so this is our second recipe for this episode. Tikman na po natin, pero kunin po natin muna yung first recipe natin. Ito po Okay. yung Opo. vegan stew. Ayan. And ito po yung ating tofu and carrot porridge. Ayan, tikman na natin, Kuya Arnel. Sige. Ako, nasasabik na rin kung magtikim yan eh. Ayan. So let's taste the first dish. Okay. Ayan. Ano? Okay ba? Ang sarap po kasi hindi overcook. Oo, kasi Sakto yung lang. ang nakakapagpalasa kasi sa mga ganitong pagkain, sa basta lalo na sa mga vegan cuisine ay yung herbs at saka konting sea salt. Simple cooking lang po ito. Tama po yan. Tsaka hindi na natin kailangan sobrang dagdagan pa ng salt or ng kung ano-ano pang seasoning. Kasi yung vegetables, may sarili na silang lasa, di ba po? Oo, Medyo ganun nga, matamis-tamis nga po eh. Kasi lumabas yung natural na sugar ng banana na Kahit lagay hindi tayo natin. gumamit ng muscovado sugar. Kasi saka yung raisin, di ba? Lumabas yung kanilang natural sweetness talaga. Ayan, so tikman naman po natin yung next dish, which is yan. our porridge. Porridge, yan, medyo malapot yan. Ayan. Okay? Sarap po. Parang kumakain ako ng taho, but with a twist. Ayan. Ganun. Kasi pwede rin kasing kung yung mga anak natin, isang tip ito, sa mga anak natin na gusto nating pakainin na ayaw nila, ihalo lang natin sila dito. I-blender po para hindi nila ma-realize. May ano pala to. May ano pala to. Hindi nila alam. Isang technique po 'yan doon sa mga paborito nilang pagkain. I-blender natin lalo na sa mga fruit shake, gasa ganito, ihalo lang po natin yung gulay. Ayan, Para so- naman po makumpleto lang kanilang nutrients. Isang magandang tip po yan para sa ating mga kaibigan. Kung gusto nating mapakain ng ating mga anak, ihalo lang natin sa ating recipe by blendering it para naman po ay hindi nila ma-recognize meron pala tayong hinalo para naman po ito sa kanilang ikabubuti. Ayan, at sigurado naman po tayo masasarapan sila dito. Yan, so ito po yung Okay. ating recipe. Maraming salamat po Kuya Arnel sa pag-share sa amin ng inyong mga kaalaman. Dito lamang po yan, where you can feel not only your tummies, but your spirit. Food and Soul, Bicol Edition. Bringing God's truth home. You're watching the Hope Channel. Married couples often get in trouble with each other because of the way they speak to each other. How can one be honest without offending their spouse? Well, a woman can almost tell her husband anything, that he needs to lose weight and not get into trouble. Now, a man may not easily tell that to his wife, that she's fat, that she needs to eat less, exercise more. Those are fighting words, and you can lose the peace in your home. Absolutely. While honesty is the best policy, sometimes it's best not to say everything that's on your mind. There's a way to speak to your spouse with love and compassion by being kind, by being careful about the way we choose our words. We need to think about how the other person feels and how we would feel if someone were saying that to us. So remember, honesty and compassion is the best way to deal with this. For every woman, there is a call to serve. For every woman, there is a place for ministry. For every woman, there is a need to tell the world. For every woman in the world, there is women's ministries. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. Hope Channel provides a diverse cultural programming mix
in many of the world's major languages. Hope is more than great television. Welcome to Hope Channel.